Mga kapanalig ko kay Kristo, ang inyong brother Nico Cruz. Nagpapasalamat ng todo-todo sa inyo po mga kapanalig. Ng pag-like, pag-subscribe, pagbabahagi, pagtatanim ng mga salita ng Diyos. Ito, patuloy po natin itanim ng salita ng Diyos at patuloy natin sasabihin, God is forever in control. Opo, in control. Ang ating Panginoon masalangin. Holy Spirit, I accept your invitation to love your words, to embrace your words, and to walk in total obedience to your words. In Jesus' name, Amen. Dasalin natin ang napagandang dasal na naturo ni Bishop Pabilio. Panginoong Hesus, mahal na mahal kita. Turuan mo po ako na mahalin pa kita ng walang humpay, walang patid. Gusto kong ibahagi kaagad sa inyo ang ibinahagi ni Sister Cecil na nasa mga taga Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6. Tagalog po. Ito po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ito po ang dasal na isinilin ni Sister Cecil. Pagkatapos kong ibigay at ibahagi sa kanya ang magandang tanong bago tayo matulog. Panginoong Diyos, napaglingkuran po ba kita ng todo-todo, ng the best service today? Ito po ang sinare niya. Lord Jesus, sorry po, we are not perfectly serving you, Lord, but we are always seeking your presence to be faithful to the body of Christ. Lord, help me more and give us more nutrients to our soul, body, and mind, especially our hearts, for we are the temple of the Holy Spirit through Jesus Christ our Lord. Amen. 7 lessons from Think Straight, libro ni Darius Porox, courtesy by our great friend Robert Macmillan. Taga rito po sa Saskatchewan itong si Robert, retired nurse. So retired na po siya. Ibig sabihin marami siyang panahon para sa Diyos, para sa sarili, para sa pamilya at para sa mga pagbabasa. At maraming panahon para magtanim ng mga salita ng Diyos at magbigay ng ilaw sa maraming mga taong ang nabubuhay sa kadiliman. Ito na po ang number 1, 7 lessons from Think Straight by Darius Porox. The quality of your thoughts determines the quality of your life. If you think negative thoughts, you will create a negative reality for yourself. If you think positive thoughts, you will create a positive reality for yourself. Of course, ano man ang tinanim mo, nagtanim ka ng positibong isip, magbubunga ng positibong bunga po yan. Negatibong isip, isang kadadali niyan, hindi sa negative na bagay din. Hindi po ba? Number 2, you become what you think. Your thoughts are not just words in your head. They are powerful forces that shape your character and your circumstances. Mga pangyayari sa buhay mo. The more you think about something, the more it becomes a part of you. Number 3, you can change your thoughts. You are not stuck with the thoughts that you have. You can change your thoughts by paying attention to them, by choosing to think different thoughts. Number 4, your thoughts are seeds that grow into actions. The thoughts that you think will eventually manifest themselves in your action. If you think negative thoughts, you will eventually act in a negative way. If you think positive thoughts, you will eventually act in a positive way.
5. You are responsible for your thoughts. You are the only one who is responsible for the thoughts that you think. No one else can make you think a certain way. 6. You can control your thoughts. You can control your thoughts by paying attention to them and choosing to think different thoughts. 7. You can change your life by changing your thoughts. If you change your thoughts, you will change your life. You will become a different person with a different reality. Inugtong ko yung kay Dr. Wayne Dyer. Change the way you look at things and the way you look at change. Ano po yung 5 Stoic principles? Number 1, turuan mo ang iyong pananaw. Number 2, kontrolin mo ang iyong emosyon. Number 3, kontrolin mo ang dichotomy. Ang dichotomy ay isang Stoic distinct idea, which is kontrolin mo ang kaya mong kontrolin, which is isip mo, which is salita mo, at which is yung gawa mo. Siyempre, pag nasa trabaho ka at magpakadalubhasa ka dyan, magpakasipag ka dyan, dahil yan ang nakukontrol mo, can make or break you, sabi ni Napoleon Hill. Opo, ang ating trabaho can make or break us. Tandaan po natin yan. And then, number 4, keep virtues in our mind. Ibig sabihin, manatili ang matadangal, ang mararangal, ang mga noble, ang mga masasaya, at mga kapatawaran, mga pagmamahalan na isip sa iyong mind. And then number 5, ito po ay always consider to see the big picture. Lagi mong i-consider, maisip ang big picture, which is pag gumawa ka ng tama, nagtanim ka ng salita ng Diyos, nagbasa ka ng Bible, at ang iyong kotse hindi na music ang iyong pinapatugtog pagka ikaw bumabiyahe, you turn it into a mobile classroom, magbubunga ng maganda. At tandaan natin, you can't give what you don't have. Opo, hindi mo maibibigay ang wala ka. Siyempre, ang pinaka big picture ay yung pagbuksan tayo ni Lord Jesus Christ sa langit. Pag tayo'y tinawag na, pag tayo'y gagraduate na o gumraduate na. Kawikaan 11. Versikulo 1 hanggang 31, mga kapanalig. Kawikaan 11 dahil September 11 po ngayon. Ito po, sa tulong ng Banal na Espiritu at para sa gloria ng Panginoon at para maliwanagan po tayo. Magbasa po tayo ng kawikaan o mga ngaral. Nasa YouTube po yung mga yan. Kung di kayo makapagbasa, lagi natin pakinggan at gabay po natin yan. Si King Solomon ay nabigyan ng bukod tanging dunong na galing sa Diyos dahil hiningi niya para magabayan niya ang bansang Israel. Verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay karapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katwiran ng mga matutuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang pagnanasa. Mga masamang layunin. 7. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang papanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. 8. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos
sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos na kaalaman ay umahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang may tatago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba sa gusot ay nasasadlak. Garantor, huwag tayong maging garantor. Ngunit ang ayaw gumarantya ay malayo sa pagabag. Opo, ngunit ang ayaw gumarantya, ayaw maging garantor ay malayo sa pagabag. Tayo na po ang magkusa, huwag tayong kumuha ng garantor. At kung tayo nahilingan na maging garantor at gusto talaga natin tumulong, ay asahan natin na hindi sasama ang loob mo pagka ikaw na nagbayad ng utang ng ikaw ay garantor. Dahil kung hindi, huwag kang maging garantor. Big time po dito yan sa Canada ang pagiging garantor. So, usually ay talagang hindi nakakatulong na tayo ay mag-garantor. Lalong-lalo na kung ibang tao yan, kahit na kamag-anak hindi siya advisable kasi ang kinahantungan ay pag-aaway. 16. Ang babaeng mainhin ay nag-aani ng karangalan, ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makakasumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Ulitin ko po. Ngunit ang lakad ng matuwid, ibig sabihin matuwid kang tao, masunurin ka sa Diyos, nanatili ka sa Diyos, at you're trying to please God always, hindi man perfecto, ay kasiyahan sa Panginoon yan. Pinagdiinan po natin yan dahil yan po, tinawag tayong maging matuwid at tayo dapat ay matuwid kasi God created us in His imahe. Ano bang imahe ng Panginoon? Di ba? Super banal, super bait, super giver. Kaya tayo maging cheerful giver. Hindi tayo namimigay ng masamang loob natin. Verse 21, ang taong masamay di makaliligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katuwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Opo. Pag nilay-nilayan po natin itong verse 24, share ko yung kwento ni Dr. Joe Vitale. Ulitin ko po verse 24, Kapitulo 11. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit
naghihirap ang tikom ng mga kamay. Kaya ka dapat nagbibigay lagi kasi palagi kang binibigyan ng Panginoon. Ang blacksmith shop sa England, sabi ng angel doon sa nagrereklamo ng merchant na may negosyo, ano? Magbibigay na naman ako? Yes, sabi ng anghel. Bakit? Sabi ng merchant. Dahil patuloy kang binibigyan ng master mo. Hindi ka titigil sa pamimigay dahil hindi ka rin tinitigilan ng master mo, which is yung ang dakilang lumikha, ang Diyos, ang masalangit na banal, na patuloy siya nagbibigay sa iyo, sabi ng angel doon sa blacksmith shop sa England. And then yung story ni Dr. Joe Vitale about tao na nagdesisyong ipamigay ang kanyang kayamanan. Nung siya ay namatay, napag-alaman na lalong yumaman. Wow, what a story of giving, eh? Kaya maging cheerful giver. Opo, maging cheerful giver po tayo. We give because we always receive. At ayaw na ayaw ng Panginoong Ama sa Langit ang may utang siya sa atin. Pag nagbigay, bibigyan kang muli. Cycle, give, receive. Hindi lang give and give and give, hindi ka nagre-receive, or receive, hindi ka nag-give. Tignan nyo ang mga imburnal. Receive, hindi nag-give. Ano nangyayari sa imburnal? Bumabaho po. Ito na po ang pagdurugtong sa verse 25, kapitulo 11, sa Kawikaan po. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpaan ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang dila, dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, laging inaaway ang kapatid, laging inaaway si ganito, si ganon, na doon sa mismong sa tahanan ninyo, nag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Opo, gugulo ang pamumuhay mo, kapatid. Pag lagi mong inaaway ang kapatid mo, magkakasakit ka. At hindi lang ikaw, pati pamilya mo. Nagpaparusa ang Panginoong Ama sa Langit ng 4 na tiklop, pero nagbibigay ng rewards, ng mga benepisyo, ng mga magagandang regalo sa buhay, at dadaling ka sa langit. At 10 saling lahi ang nabibiyayaan pag tayo gumagawa ng kabutihan. Kaya ma-inspire po tayo, huwag tayong mang-away ng kapamilya po natin. Sabi ni Pastor Ed Lapis, hangal ang nang umaaway sa kapamilya. Bakit? Pag namatay ka, sino maglilibing sa'yo kung inaway mo lahat ang kasambahay mo? Sino? Alalahanin mong mamamatay ka. Mamamatay tayong lahat. Kaya dapat hindi natin inaaway ang ating mga kasambahay. Especially ang ating mga mahal sa buhay, ang ating partner sa buhay, asawa, or kahit mga kaibigan at kapartner sa negosyo. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya ay nabubuhay. Opo, huwag tayong magpakamangmang. Tayo dapat ay patuloy na lumalago, especially lumago sa bilang buhay spiritual po natin. Sa tulong ng banal na Espiritu. Last 2, buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Last verse, which is verse 31, kapitulo 11, versikulo 31, ang matuwid ay
ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ulitin po natin sabay-sabay, dahan-dahanin ko po. Verse 31, ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ano po ang take home po ninyo mga kapanalig? Sa napakagandang episode 31. Lagi akong nandito para sa iyo, sabi ni Lord Jesus Christ. Pamungad na salita niya sa episode 31, I am always available to you. Basta nagtitiwala ka sa akin na ako ang Panginoon mo at tagapagligtas mo, hindi ako didistansya sa iyo, hindi ako mawawala sa iyo. Pero minsan, kung nararamdaman mo na ikaw ay dumidistansya sa akin, kilalanin mo lang ang damdamin na yan at huwag kang malito sa realidad. Ang banal na kasulatan ay punong-puno ng aking mga pangako, sabi ni Lord Jesus Christ. To be with you always. As I assured Jacob when he was journeying away from home into unknown places, I am with you and will watch over you wherever you go. After ng muling pagkabuhay ko, sabi ni Lord Jesus Christ, ito ang pinangako ko sa aking mga disipulo. Surely I am with you always to the very end of the age. Let these assurances of my continual presence and fill you na maramdaman mo or pupunuan ka ng kagalakan at kapayapaan. No matter what you may lose in this life, you can never lose your relationship with me. Ano man ang nawawala sa iyo, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng mahal sa buhay, nawalan ka ng negosyo, ay hindi daw mawawala sa pakikipagrelasyon ang ating Panginoong Hesus. Isang masigabong parapakan para sa ating Panginoong Hesus sa episode 31. Ito na po ang episode 32. Ang aking katotohanan ay walang hanggan at di nagbabago. Sa Philippians chapter 4 verse 4 it says, rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Mag-rejoice po tayo in the Lord dahil He is with us to the end of the very age. Ito po ang 102:27 na karugtong sa mensahe ni Lord Jesus Christ na hinango ni Sarah Young, enjoying peace in His presence, Jesus calling. Sarah Young po, na napakagandang libro. 1 taon, 365 days. It says, verse 27, but you are the same, and your years will have no end. Salamat Panginoon dahil hindi po matatapos ang iyong pagpapatawad at pagmamahal sa amin. Episode 32, ang aking katotohanan ay walang hanggan at di nagbabago. Kababasa lang natin sa Philippians chapter 4 verse 4, Psalms 102 verse 27. Ito na po ang bungad. Rejoice in me always, no matter what is going on. You can rejoice in your love relationship with me. This is the secret of being content in all circumstances, mga pangyayari sa buhay natin. So many people dream of the day when they will finally be happy, when they are out of debt, kung wala na sa pagkautang daw, when their children are out of trouble, when they have more leisure ay pagliliwaliw, leisure time, and so on. While they dream
their moments are trickling. Trickling ay tumutulo or pumapatak into the ground like precious balm spilling. Balm ay it makes you feel better at spill ay yung natatapon, tumatagas. Wastefully from overturned bottles, binaligtad na bote. Fantasizing about future happiness will never bring fulfillment because fantasy is unreality. Even though I am invisible, I am far more real than the world you see around. My reality is eternal and unchanging. Bring your moments to me and I will fill them with vibrant joy. Vibrant is sigla. Now is the time to rejoice in me, in my presence. Ang una pong sinabi ni Lord Jesus Christ ay magdiwang ka. Lagi. Magalak ka lagi. Sabi ni Lord Jesus Christ. Ano man ang nangyayari sa buhay mo, piliin mo ang magalak. Magalak ka dahil nandito ka pa sa mundo. Magalak ka dahil God is forever in control. Magalak ka dahil patuloy kang i-bless, patuloy kang palalakasin ng Panginoong Hesus. Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok, ng mga pagsubok kung hindi ka rin niya tutulungan. At anong sabi ni Ayon Dyson? Daanan lamang ang bagyo sa ating buhay. Huwag nating tatambayan. Huwag nating ibi-baby. Yes. Huwag nating gawing Diyos ang ating problema. Pag laging problema nasa isip mo, problema ko, baka nagiging Diyos mo na yan. You can rejoice in your love relationship with me. Magalak ka sa pakikipagrelasyon sa akin. Ito ang pinakasikreto sa lahat ng iyong pangyayari sa buhay mo. Marami daw mga tao ay nananaginip. Maraming mga tao ay ang kanilang mga dreams, ang kanilang mga ninanasa ng mga araw nila ay finally will be happy. Magiging masaya ako pagka malaki ang bahay ko, magiging masaya ako pag ako'y nakapag-Canada, magiging masaya ako pag nakabiyahe ako ng Europe, magiging masaya ako pag gumaling ako sa mga pinagdadaanan kong mga kasakitan, magiging maligaya ako pag nabayaran ko na ang aking mga utang. Ay hindi po mangyayari yun. Dapat maging maligaya ka muna. There is no way to happiness. Happiness is the only way, sabi ni Dr. Wayne Dyer. Kung makikita nyo lang ang sasakyan natin na galing sa Panginoon na mayroon pong sticker decals sa likod ng sasakyan na there is no way to happiness. Happiness is the only way. Saka, mayroon pang isang Winston Churchill, never, ever, ever, ever give up. Huwag tayong gumibap na humawak sa kamay ng kataas-taasan Diyos. Amen? At kung ang kanilang mga anak ay wala ng problema o wala na sa gusot na pinapasok ng kanilang mga anak, and then magkakaroon daw sila ng saka sila magkakaroon ng mga oras na magliliwaliw ako pag wala ng problema anak ko, wala na sa mga gulong na papasok niya, troublemaker ang aking anak, kaya namumblema ako, liligaya lang ako kung siya ay magbabago. Tayo daw ang magbago. Yan daw ay para ka daw nananaginip, nagising sa mga sandali na trickling, pumapatak sa ground like precious balm spilling. Spill po yung katulad ng natatapon, tumagas.
yan po ay wastefully from overturned bottles para mong ang soft drinks mo na nasa bote ay itinumba mo o binaligtad mo, kaya tapon ang lahat ng laman. Ang pag-iisip ng kinabukasan ay isang fantasy lamang kung yan daw ang magbibigay sa isip mo ay ng kaligayahan. Hindi mangyayari yung mga fantasya mo na yan, dahil ang fantasy or fantasya ay unreality. Kahit na ako ay invisible, hindi mo ako nakikita, sabi ni Lord Jesus Christ sa atin lahat, I am far more real than the world you see. Totoong totoo ako, hindi mo man ako nakikita, kaysa sa mundong iyong nakikita ginagaluhan. Ang aking realidad ay walang hanggan at walang pagbabago. Dalhin mo ang bawat sandali ng iyong buhay sa akin at pupunan ko ng mga vibrant joy, which is sigla na kagalakan. Now is the time. Ito na ang tamang panahon para magalak ka sa aking presensya. Ito na ang panahon na magalak ka sa aking presensya. Yan ang pinagdiin ng message ni Lord Jesus Christ dito po sa episode 32. Ang aking katotohanan ay walang hanggan at di nagbabago. Papuri sa Panginoon. Diyan po natatapos ang episode 32, September 11. Maraming salamat sa inyong lahat, at patuloy nating sasabihin, isipin, gagawin na God is forever in control, at measure our progress. Because when we measure our progress and adjust our plans and actions to become better aligned for success, if we fail to plan, we plan to fail. Regularity is a king. Maging regular po tayong magpasalamat sa Panginoon, sumamba sa Panginoon, banggitin ang pangalang Isus. Diba? Sinasabi niyang ibulong daw natin sa ating sarili, Lord Jesus, I trust you, sa nakaraang podcast po natin. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pag-like, pag-subscribe. Shoutout sa aking Kuya Romy na napakasipag mag-subscribe at nagtatanong. Pagka may tanong siyang gusto niyang iklaro, tinatanong niya sa comments. Pamarisan po natin ang aking Kuya Romy. Hindi lang dahil kapatid niya ako kaya nagko-comment, sa lahat ng kanyang mga sinusundan. First things first ni Bishop Pabilio, TV Maria at iba pa ay nagko-comment sa ang aking Kuya Romy. Nakikibahagi, active participation dramatically affects our success conscious. At paalala ni Jack LaLanne, your waistline is your lifeline. Bye now. God bless. Papuri sa Panginoon.